Ayan, nasa ating linya si Congresswoman Bernadette Herrera. Congresswoman Herrera, ma'am, good morning. Good morning po, Alakay Deo, at good morning po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig po sa inyo. Ayan, ay kaya nga pala ang House Deputy Minority Leader, ano po, ayan, hindi ba dahil nasa minority kayo, kaya ayaw na kayong pabalikin yata sa Kongreso, Madam Congresswoman Bernadette? Hindi naman po, hindi ko naman po nakikita na ganun po. Siguro may humabol lang or baka merong may ayaw manalo kami. Alakay Deo, baka may ayaw manalo kasi after elections daw final yung case against us. Ganun So ba? parang hinintay manalo kami, saka nag-file ng case. Actually, we don't even know about the case until nakuha namin yung NBOC resolution yesterday at 11 a.m. At sinabing hindi kami ipaproklama. Sabi namin, bakit? Well, nabasa ko lang. Actually, we weren't able to talk to any COMELEC official. Sinabi lang doon sa NBOC resolution na kami hindi ipaproclaim suspended proclamation because of one case filed by a certain attorney Geronimo. Sino Kung ano siya? po ang tungkol sa kaso, wala po kaming alam. Hanggang ngayon, Hanggang ngayon po, wala po Walang- kaming kopya, wala kaming summons, wala kaming kahit anong warning na meron kaming kasong filed sa COMELEC. And that's alarming because one of the very requisites for a petition to be valid is dapat may kopya ang respondent according to the addresses official in our CONCAN. oo nga Doon sa naman. certificate of nomination and doon sa CONCAN, pag party list CONCAN, pagka regular district COC. Napaka-basic naman yan, Congresswoman Bernadette, di po ba? Opo. Abay, Yes. yan itong si Chairman George Garcia, di ba niya alam yan? Di ba nakita yan? Hindi niyo ba kinausap kahapon? Ay hindi ko po siya makakausap dahil busy po siya sa proclamation. Hopefully makausap ko po siya within the next few days, but nag-file na po ako ng urgent motion to file a proclamation sa Bagong Henerasyon Party List at pinapaalam ko po sa kanila na kung ano man ang sinabi ng lawyer na nag-file ng petition, hindi po kami nakakatanggap ng kahit anong kopya up to this very day. Hindi po namin alam kung anong allegations meron kami. Kaya parang feeling ko yung due process namin na violate dahil kami mismo, pero pinatawang kami ng parusa sa isang bagay na wala kaming alam. Hindi, tsaka- Sinuspende ang aming proclamation sa isang bagay na wala po kaming kaalam-alam. Tsaka hindi lang yan, Congresswoman Bernadette Herrera, Mama. Alam natin na ito'y panawagan ni Chairman Garcia noong before election. Nasabi niya yung mga may petition for disqualification, mga ganyan, hindi announce, hindi iproproklama. Ayan, hanggang hindi na resolba. Pero ito pala ay after election na. Ayan, kahapon Yes. lang. Opo. Aba. No, but alam mo, parang hindi ko po alam kung kailan final, but Okay. definitely it's after elections. Sabi, yun lang nakuha kong information na it was filed after elections, but hindi ko rin po sure kasi wala po kaming kopya. Sinabi lang sa amin kung sino yung abogado. Nakalagay lang SPA something something and then Attorney Russell Geronimo. So yan lang po ang final. Wala rin nakalagay kung ano ba ang violate namin, anong Yes. allegations. Basta na lang sinabing may serious allegations. How can something be serious when we are not even able to answer? Miss Elaine, ayan na. Subukan tawagan si Chairman George Garcia, ha? Ayan, makipag face-to-face sa beauty ni Congresswoman Bernadette Herrera ngayong umaga, ha? Abay, nakapagtaka, hindi nyo pala alam yan. Opo, hindi po kami talaga nabigyan ng kopya. Kaya ang sinasabi namin, may jurisdiction na ba on the person? Kasi wala kaming kopya ng kahit anong summons or wala, as in at all. Kaya in the dark po kami kung anong kaso laban sa amin. Ayan, Lotoking, try mo nga si Chairman Garcia. Ayan, baka hindi na busy. Ayan, so, at saka dalawa lang kayong hindi na i-proclaim, pati ang Duterte Youth, saka bagong henerasyon. Dahil ba Oo nga po. hindi kayo dahil kayo ay nasa oposisyon? Hindi na, nasa minority po kami, yes, pero alam mo, well, hindi ko kasi masabi kung ano yung motibo behind the case because I haven't seen it. Kaya hindi ko man lang malaman kung saang corner ng mundo yung petition. Kung hindi ko alam kung paano kami lalaban dahil wala talaga kaming kopya. We don't even know
anong section ng violate namin. Pero basta isa lang alam ko at kaya confident ako at nakikita mo ako nakangiti kasi wala naman po kaming violate na kahit anong election laws. And I'm very confident about that. Ayan. News Center, nakikinig ba kayo? Ayan, may tumatawag ba ka sa COMELEC kay Chairman? Ayan, tutulog yata sa pansitan ng mga ito. Uy, asan na kayo? Ayan, News Center. Ayan, nawala lang si Malo Cabral. Anyway, sa bilang ng boto nyo, Congresswoman Bernadette, ilan po dapat ang nanalong nominees ng bagong henerasyon? Isa lang po, kami po yung naka 319,000 votes. Isa So lang. meron po kami isang upuan sa Kongreso. Okay. So, sige abangan na lang po natin na Congresswoman, ha? Ayan, dahil wala pa si Chairman. Anyway, baka pagka nakontak natin, mag-monitor lang kayo, Congresswoman, ma'am. Ayan. So anyway, Sige pa, thank you pa, thank you. Apo. anong legal action nyo ngayon? Well, number one, nag-file na kaming urgent motion to proclaim us. Final na po namin yun kahapon. Nag-email kami sa COMELEC, pinareceive din. Tapos ngayon, papareceive po namin in person para po ma-proclaim kami kaagad. Kasi we gave them grounds na pwede nang i-dismiss outright yung petition for disqualification. Kasi yung number one requirement na dapat kami ay mabigyan ng kopya ay hindi nangyari. Very strict ang COMELEC pagdating dyan. Dinidismiss nila outright na pag na-prove na hindi nabigyan ng kopya ang respondent. Kasi that's very basic. Dapat alam ng respondent na meron silang kaso. Dapat ma-dismiss na to outright. So I'm praying that COMELEC will dismiss this petition outright para nang sa ganun ma-proclaim na po kami kaagad. Dapat nga po na-dismiss nila, dapat hindi na po nila nabigyan ng due course ito kasi hindi kami nabigyan ng due process kasi wala po kaming anumang kopya until this very day, this very minute, this very hour po. Aga-aga sinisira ang beauty ng Congresswoman Bernadette Herrera. Well, ako po ay thank you for this opportunity para lang po malaman din po ng mga commissioners natin sa COMELEC na talagang hindi po kami nabigyan ng pagkakataon man lang na marinig. Saan po, so may technicality na po yung petition, so sana i-dismiss na po nila lahat. Agad. Ayan, Congresswoman Bernadette Herrera, ma'am. Maraming salamat. Good morning and Thank you very good luck. much Ayan. Congrats in advance. Ayan, although na-delay. Sa tulong po ninyo, sa tulong po ninyo, Lakay Deo, samahan niyo ako mga nawagan sa COMELEC na sana i-dismiss na at ma-proclaim na po kami. Kasi yung boses naman ng taong bayan ang nagsalita na pwede kami umupo sa Kongreso. Okay. Ating linya na ang chairman ng COMELEC, Attorney George Erwin Garcia. Alamin nga natin kasi nakinig sa atin si Congresswoman Bernadette Herrera. Ayan, alamin na natin kung ano ang dahilan kung bakit hindi na-proclaim bilang nanalong nominee ng party list ang kinatawan o nominees ng bagong henerasyon. Chairman George Garcia, sir, good morning. Magandang umaga po, Sir Lakay Deo, Sister El. Magandang umaga rin po sa mga kababayan natin. Chairman, ano daw po ang dahilan, sir, ba't hindi na-proclaim ang mga nanalong kandidato ng bagong henerasyon? Una po muna, Sir Lakay Deo, para lang po maging maliwanag. Yes, sir. Ang inyo pong lingkod ay hindi nag-participate, Sir Lakay, doon po sa pagpapasuspend ng dalawang party list na iyan sapagkat ako po may former previous professional relationship sa mga party list na yan. Pero alam niyo po, yung po kasing pendency ng kaso, yung may pending na kaso, yung dalawang party list ang sinight na dahilan kung bakit hindi po na iproklama yung dalawang party list. Gusto po nating liwanagin, Sir Lakay, na hindi po nangangahulugang sinuspend ang proclamation ay hindi po nanalo. Panalo po ang dalawang party list na yan para po sa kaalaman ng mga supporters nila. Kung kaya nga lamang po ay minarapat ng National Board of Canvassers na wag munang iproklama hanggat hindi natatapos yung mismong kaso na nakapending po sa amin sa COMELEC. Ibig sabihin po, Sir Lakay, pwede po namang bago mag-June 30 kung saan magiging kongresista ang lahat na naproklama sa party list, pwede naman po ma-resolve yung mga kasong yan. Lalo pa kung ang pag-resolve niyan ay ma-dismiss yung mga cases, kaagad po naman namin ipoproklama kaagad yung mga naturang party list. Ayan, gaano kabilis madesisyonan yan, Chairman? Baka may madesisyonan yan one day before election sa 2028. Di ba may mga kasong ganyan po? I-resolve natin, Sir Lakay, Sister Elsa, bago po mag-June 30 at dapat lang po na ma-resolve yan para naman po hindi masayang yung mandato na binigay ng mga kababayan natin sa kanila. Alam niyo po,
sa isang banda, pag pinag-isipan po nila, mas maganda po itong nangyaring ganito. Kesa naman po, kung kailan naproklama sila, tsaka naman biglang ang COMELEC ay nagkaroon ng resolusyon, halimbawa to cancel yung kanilang accreditation, kung yun ang magiging resolution later, halimbawa. Mas masakit po yun. Ibig sabihin, alam niyo po kasi, Sir Lakay, bago mag-June 30, ang COMELEC ay may jurisdiction pa sa lahat ng naproklama, national man and lokal, lalo na sa lokal. Ibig sabihin po, bago mag-June 30, wala pa pong kongresista. And therefore, pwede po kami makapag-disqualify, pwede po mag-cancel kung yan ay party list, at pwede po namin entertainin yung mismong nakapending na kaso sa amin. Chairman Garcia, sir, ano po yung kaso nitong dalawang party list na hindi po na iproklama? Yung pong sa Duterte Youth, kung hindi ako nagkakamali, isang 2019 na kaso at isang latest na kaso na mukhang na-file ilang linggo bago ang eleksyon. Hindi ko po malaman yung detalye pa doon, Sister El, sapagkat nasa division po kasi yun ng komisyon at wala sa NBank. So sila po kasi nakakaalam nung merito ng kaso o baka naman may kwenta o walang kwenta yung kaso. Yun naman pong doon sa BH party list ay kapapay lang po na kaso yan na petition and therefore ang division po ang nagkaroon ng disposition kung dapat bang isuspend o hindi yung kanilang proclamation muna. So yan po kasi ay nakadepende sa kanilang discretion. Ako talaga hindi ko nalaman kung ano yung pinaka-nature nung kaso na na-file. So maaari pong wala namang kwenta pala yan and therefore kaagad na madidesisyonan mismo ng COMELEC yung mismong mga kaso na yan. Kasi sabi ni Congresswoman Herrera kanina, Chairman Garcia, sir, na ma-interview namin, hindi namin alam na nagpetisyon pala laban sa amin. Ayan. Para ang dating pa sabi Tama po yan. In fact po, Sir Lakay, kung sakasakaling hindi ko naman pine-preempt ang aksyon ng ating division. Yes, sir. Isa po sa mga grounds talaga kung bakit ang isang petition ay nadidismiss ay kapag hindi po nag-copy fairness o hindi po nagbigay man lang ng notice doon sa mismong pinapailan ng kaso. So titingnan po natin yan. Lahat ng yan ay preliminary naman at sinabihan nga natin yung division na baka pwedeng kaagad na ito'y ma-aksyonan para naman hindi left in the hanging. Ika nga yung mismong kinabukasan ng party list na ito. So, anong suggestion niyo po? Suggestion kay Cardema at Congresswoman Herrera, pumunta po sa COMELEC chairman, sagutin o kaya alamin. Meron po binanggit doon po sa Duterte Youth na magpapile po ng kaso sa Korte Suprema o kaya naman po halimbawa kahit yung BH magpapile. Ay, yan po welcome na welcome po sa atin yan, yung pagpapile ng kaso sa Korte Suprema. Bagamat yun nga, may commitment naman po tayo na yan ay i-resolve natin bago mag-June 30. Pero wala pa rin po makakapigil sa pagpunta nila sa Korte Suprema. Lalo pa na kung sa palagay nila, yung karapatan nila ay nayapakan dito. So, yan po ay isang opsyon ng isang respondent sa ganitong klaseng kaso. Pero again, kung mahihintay naman nila yung kaso, yung desisyon ng sa COMELEC at bago mag-June 30, malamang-lamang mas maganda na po yung ganong klaseng option. But again, madami pong legal remedies na pwedeng gawin yung mga dalawang party list na yan. Kaysa pumunta pa ng Supreme Court, di sa COMELEC na lang, baka mas mabilis sa inyo, Chairman. Ay, opo, dahil ako na po nagsasabi, on or before December 30, January 30 po, Sir Lakay Deo. January 30 o June 30? June 30, Chairman. June 30 po. Ayun. June 30, noon, Ayun, 12:01 po dapat Ayan, Kasi pagdating ng 12:01, meron na pong kongresista tayo. Ayun.